social media na nag-navigate sa social media ng responsable ay susi sa digital na mundo ngayon. Kabilang dito ang pag-unawa sa iyong presensya sa online, pagprotekta sa iyong privacy at pakipag-ugnayan ng may pag-iisip. Ngayon, tuklasin natin ang mga mahahalaga. Mag-isip bago ka mag-post kung ano ang ibinabahagi mo online mula sa mga larawan at komento hanggang sa pag-like at pagbabahagi. Lumilikha ng pangmatagalang digital footprint. Ang online na kasaysayan ito ay makikita ng mga kolehiyo, mga magiging employer at maging ang mga taong hindi mo pa nakikilala. Ngunit isa lang alam kung paano maaring mapansin ang iyong mga post ngayon at sa hinaharap. Kapag lumabas na ito, maaaring mahirap ibalik. Panatilihing pribadong personal na impormasyon. Maging maingat sa pagbabahagi ng sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan at tirahan, numero ng telepono, pangalan ng paaralan, mga password ng email address o ang iyong pang-araw-araw na gawain sa publiko. Ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring gamitin ng mga taong may masamang intensyon. Ayusin ang iyong mga setting ng privacy sa lahat ng iyong social media account upang kontrolin kung sino ang makakakita sa iyong post at impormasyon. Huwag maging isang cyberbully. Cyberbullying na kinabibilangan ng mga masasamang komento na nagkakalat ng mga chismis o nagbabahagi ng mga nakakahiyang larawan o video na maaaring seryosong makasakit sa mga tao sa pag-iisip tungkol sa kung paano maaaring maka-apekto ang iyong mga salita at kilos online sa damdamin ng ibang tao. Kung nakikita mong nangyayari ang cyberbullying, huwag lumahok sa halip sa alang-alang ang pagsasalita para sa taong na-target o iulat ito sa isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang. Itigil ang peking balita. Ang internet ay puno ng impormasyon. Ngunit hindi lahat ng ito ay tumpak bago ka magbahagi ng bagong kwento o isang piraso ng impormasyon maglaan ng ilang sandali. Upang tanungin ang pinagmulan nito na maghanap ng mga mapagkakatiwalaang saksakan ng balita at mag-ingat sa mga kahindik-hindik na ulo ng balita o impormasyon na tila masyadong hindi ka panipaniwala na pagbabahagi ng maling impormasyon ay maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan at makatutulong sa mga hindi pagkakaunawaan. Balanse ang oras sa online na gumugugol ng masyadong maraming oras sa pag-scroll sa social media. Kung minsan ay maaaring humantong sa mga damdamin ng paghahambing, ng pagkabalisa o pagkawala nito, ay maaari ring mag-alis ng oras sa mahalagang bagay tulad ng mga libangan sa trabaho, sa paaralan at paggugol ng oras sa mga kaibigan, pamilya at tao. Na alalahanin kung gaano katagal ang iyong online at siguraduhin nakikibahagi ka rin sa aktibidad na nagpapalakas sa iyong pangkahalatang kagalingan. Maging orihinal kapag gumawa ka ng sarili mong content. Kung ito man ay mga larawan na sinusulat ng mga video o musika, ay pinagmamalaki ang iyong pagka-orihinal kung gusto mong ibahagi sa ibang tao. Ang trabaho ay laging bigyan sila ng isang ari-arian na ang pag-unawa at paggalang sa mga bagay na copyright ay mahalaga sa digital na salita. Ito ay tulad ng pagkilala sa malikhaing pagmamay-ari ng isang tao. Maging magalang sa online tulad ng sa harap-harapang pagkipag-ugnayan, mahalagang maging magalang sa iyong online na komunikasyon. Iwasang makisali sa mga online na argumento gamit ang nakakasakit na panarita o pagkalat ng negatibo. Tandaan na may totoong tao sa kabilang panig ng screen na mag-isip bago ka mag-type at maghangad na mag-ambag sa mga positibong online na pagkikipag-ugnayan. Kaya, lagi nating tandaan na ang pagiging responsable sa social media ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan, kundi tungkol sa pagiging maaalahanin na itikal at ipaalam sa mga digital na mamamayan sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong mga aksyon online na maaari mong protektahan ang iyong sarili at mag-ambag sa isang mas positibo at makita para sa online na kapaligiran para sa lahat.